dito ngayon. Medyo opo, kaya mic na lang po muna ako. So, ang papakilala ko lang po, no, none other than my father po. At ito pong taong to, talagang wala ho kayong masasabing masama dahil walang ibang pinrioritize yan kundi tulungan not only us na anak niya, pati actually, for me, more on other people na nakikita niyang nangangailangan talaga. Kaya salamat po sa lahat ng nakikinig sa kanya. Salamat po sa lahat ng sumusunod sa tatay ko po. At sana po pagpatuloy niyo lang po pagsuporta sa kanya kasi sigurado pong di kayo pababayaan niya. So pakilala ko po muna, no? None other than Mr. Peter Carmelo po. Ayun po, konting palakpakan po muna. At eto na ho si Papa dahil di ako prepared. Di po ako prepared. Nagulat ako, tinawag ako Tito Joey. Hindi mo na kailangang prepare yun, syempre. Thank you very much, siyempre. Thank you, Tito. Thank you. Okay. Okay na, Tito Joey? Go ahead, Sige Tito. po. Mag-screen share muna ako. Okay na po ba yung screen, Tito Joey? Okay po, sir. Okay. Good evening po sa lahat. Thank you sa aking anak. Mukhang hindi nakahanda nga. Anyhow, unang-una, good evening sa lahat at magpapasalamat ako of course sa Lord God. At muli binigyan tayo ng opportunity to share one of the important step in wealth creation system ni IND. At salamat din kay Ma'am Tess at kay Sir Joey na talagang hindi nagsawang i-cultivate o explore lagi yung aking kumbaga mahiyain na dito na napipilitan talaga at na-improve every week. Sabi nga mas effective ako sa face-to-face pero yung webinar medyo hindi talaga ito yung forte ko kahit sinasabi ko kay Sir Ben na sa tuwing mag-webinar ako pag nangangalahati na para akong nauupos na nauubusan na ng energy. But anyhow, every week medyo siguro it's a part of the sharing the crusade and the mission in IMG na dapat one of the online is to reach out more people and to share kung ano yung ginagawa natin at mga kumbaga ano yung mga sistema na gusto nating ipaabot din maliban sa face-to-face na ginagawa ko sa aking team, lalo na ngayong team type. So first, papasalamat ako sa team type. Talagang kagabi nandun ako sa kanila. Walang maghapong emo talagang sila umattend ng ating mga seminars. Ako naman one-on-one field training at yun naman ang ating strong point. Nare-reach out ang tao at na-encourage natin sumali dito. So ngayong gabi po, kahapon nag-start tayo ng ating wealth creation system. From step 1, prospect list, binigay sa atin ni Sir Joey. Yung step 2, yung approach, binigay sa atin ni Ma'am Pearly. At yung step 3, presentation, binigay sa atin ni Sir CEO Marvin. At ngayong hapon po, binigay ng, of course, yung aking upline, si Sir Ben. Of course, lagi kong magpapasalamat. In-acknowledge ko lagi yung isa kong product ng follow-up talaga. Kaya sinabi niya kanina. Kasi nung nag-start ako ng 2019, consumer lang ako. Healthcare lang talaga ang kinuha ko. Pero during pandemic, siya ang instrumental na to share and inspire the people that needs a helping hand. Ang IMD ang nakita kong talagang isang strongest tools na extend yung channel of love, ika nga. Yung noble mission natin na mabagong buhay ng mga tao, ito yung nakita kong
the best na tools na somehow nag-expound yung kung nung una isa-isang natutulungan, ito ngayon dumadami na. So thank you talaga, Sir Ben. So ngayong gabi, step 5, run the system. So nag-ahang saglit. Okay. Running the system, the purpose of this is a very critical, just like the first few days ng like an infant, pag sumali sa atin yung mga partners natin, talagang maliban sa nai-IMO natin sila, siyempre marami pa rin katanungan. Yung experience ko nga sa aming team type, dahil matitinding mag-recruit ang mga yan, para mapabilis sila, mag-join daw muna, tapos dito marami tayong trainings. So, the first few days, with the new member set the tone for his or her business career. So, what does this mean? Yes, if you are old member, ganun din. Ako din, yung running the system, medyo hindi ko ito naintindihan talaga. Honestly, kasi fast track din ako noon, roller coaster din nung nag-active ako last year, exactly the same month of December na talagang nag-closing period din ako ng 2021 with the Big Bang. So, slowly din akong nag-aral ng IMG business in a parallel na nagre-recruiting kami rapidly. So, kahit yung old member talaga dapat din itong matutunan. As much as the new members, na dapat natin i-run yung fast track na tinatawag o running the system. So clear natin ha. The entire system ng 1 to 6 actually is step 1 to 6. Yung 5 na ngayon start the system, tapos yung mamaya si Sir Jack, si Sir CEO Jack Anete, yung duplication. Lahat yun importante. Kaya lang ang step 5 actually is the heart ng wealth creation system kasi ito na yung execution ng mga actions. So kumbaga sa kanina, sinasabi natin yung mga theoretical na anong ways kung mag-follow up, paano mag-approach, yung tanda natin sa paano mag-approach. Yung lagi kong take away dun sa approach is yung form, yung family, occupation, recreation, and message. I-shortcut ko lang kasi hindi ko pwedeng, dahil napaka-effective na ito eh. Lagi kong tinuturo ito. Although I will not detail much, but ito lang gusto kong experience ko sa akin yung form. Yung family, pag tinawagan yung kamag-anak, magkukwentuhan muna ng kumusta yung kapatid mo, kumusta yung nanay mo. So doon tayo makakakuha ng hint kung anong nangyari sa family, di ba? So mayroong mga sakit, mayroong ano. So plus factor na kaagad sa atin to deliver the message at the end of the conversation. Tapos sumunod, tatanungin yung occupation. Pag sinabi na pangit yung trabaho ko, so plus factor kaagad sa atin na dito kailangan natin sa IMG. Pag sinabi naman na maganda ang trabaho, plus factor pa rin kasi talagang mayayaya natin silang mag-save, di ba? To protect the future. So susunod is yung recreation. Pag sinabi niya, boring nga ako, wala akong ginagawa pag Friday o lalo dito sa mga OFW. So plus factor kagad sa akin yun na maganda to. Sige, during your spare time, dito tayo. O pag sinabi naman, busy ako sa marami kong community, o plus factor pa rin. So wala akong sinasayang na pagkakataon. So at the end, to deliver the message, alam ko na kung saan i-hit para siya magising. So yun yung take away ko dun sa approach sa mentality. So again, so one of the most important thing part in the system is actually, aside from doing everything, is for them to meet the leaders and introducing them to the leaders in the company. So sa fast track, pinapakita natin yung mga leaders natin at saka yung mga founders para makilala naman nila kung paano nag-umpisa yung evolution ng IMG business, ng IMG International Marketing Group. So the first thing you want to do is once the person join and you have run the 8 filter speed kanina pinaliwanag ni Sir Ben, you want to make sure to show them their business will work. Okay? So
from step 1 to step 4, sabi nga kanina, ang step 6 is to duplicate. So itong 5 actually ini-execute na natin. Yung mastery of the system dito na pinapaliwanag na dapat i-practice na natin yun yung mga theoretical approach na pinaliwanag magmula kahapon hanggang sa step 4 kanina ni Sir Ben. So don't ever think that they will have no doubts. Kaya itong importanteng pag napasali na natin sila, kailangan ma-eradicate. Kanina, mayroon kaming member ng ng team type, although nag-spend kami ng oras talaga sa kanya. But yet still we need them actually, siguro nga kailangan pa rin pagigihan namin yung mga fast track namin. Kasi nandun nga pa rin yung doubts kahit nag-join na. Actually, dun sa leaders ko na madalas kong makita sa mga stories, yung mga, even the builders actually, meron din silang mga gaps ng years na sabi nila naglaylo, pero actually it starts of doubting sa akin na ano na yun eh. It's not quitting, but it starts to be doubting actually yung system ni IMD. So dito yung fast start and running the system actually is to eliminate the doubts. So ang sabi nga, di ba, meron ding analogy na tayong mga religious people, di ba, sa mga churches, kahit napakatagal na nating mataas yung paniniwala natin sa di ba, sa pananampalataya, pero hindi pa rin nakakalimot yung mga simbahan natin na magkaroon ng mga workshops, seminars, may mga leaflets na sinasabi doon how to increase faith. Kasi eventually, ang tao, human behavior actually is, pag naka-encounter ng mga kumbaga darkness in life, yung mga obstacles in life, yung mga crossroads na hindi ma-overcome, doon mag-uumpisa yung doubt, di ba? Pino-question na. So eventually, ganun din si IMG. So to make sure that we run the system actually smoothly, so we really have to repeat and execute all those steps until this is fast start actually it starts to revive again. Sabi nga dito, hindi lang ito sa new partners kasi mas marami ding mga old-timers na nagda-doubt din sila. Siguro nga dahil hindi tinakbo yung sistema na in-explain siguro nung nagpa-start din sila noon, hindi yun sinapuso. So show them that the business works because people believes more of what they see, not just of what they hear. So ang belief talaga dito, di ba? Sabi nga, ang belief talaga dito is the most important factor in running the system. So we are here in step 5 running the system. If you cannot guide them, they cannot run the system. So nandito tayo sa step 5, di ba? Okay, itong step 5, we have to start the system, run the system, make it simple so that everybody can follow and eventually you can guide them, di ba? Meaning if you run the system correctly, step 1, 2, 3, and 4, and step 6 will function. And if you don't run step 5, pag hindi natin ito, kumbaga, in-execute talaga ng maayos, the rest of the steps will not function. Okay, in step 5, as you can see, it's written start or fast start. When you fast start means you run the system. The system is so simple. If this is not simple, maybe most of us cannot follow. If we cannot follow the system, then we cannot guide them. So that's the whole psychology of the system. If you run the system, it will create wealth. And if you run the system correctly, you will become successful. If you run the system, the key to the big time or become more successful. If you run the system eventually will create a fortune. So ano ang difference daw ng fortune at saka wealth? So eventually, ang wealth daw is you have more money and you live comfortably. But when you start to create a fortune, actually, it's giving you in more charitable works. It's giving you more changing lives of the people kasi yung dito daw ang fortune actually in terms of financial na tinuturo ni IMG, ito na yung makakatulong tayo sa simbahan, sa tao and creating and changing the lives of the people. So ito yung sa akin ito yung
isang pinaka-big why ko talaga na sabi ko nga, ang investment ko actually is not on the financial, it's an investment in the kingdom of God. Na sabi ko in one way or another, siguro kay IMG dito ko ang kaganapan na di man tayo maabot natin sa financial, dito talaga nakikita ko yung satisfaction ko in running the crusade and mission of IMG. Kasi dito libre, time, talent, and treasure lang ang binibigay natin dito. At nakita ko naman talaga yung nababagong buhay, nagkakaroon ng hope, yung matatagal ng OFW, na wala ng pag-asa, uuwi na lang daw silang talagang, di nila alam anong gagawin. Pero nang na-introduce natin si IMG sa buhay nila, talagang nagbago at nabuhay uli yung pangarap. Yung sabi nga nila, dapat mag-exit na sila. Pero nung dumating si IMG, nag-isip pa sila. Siguro dapat mag-stay pa para talagang magtanim ng mission ni IMG. And eventually, it will, of course, it will change the lives and create a fortune also with these families that I have shared, especially the mission of IMG. Okay. So system is equals to changing your life. So that's how important the system is. Lagi natin itong maririnig, you run the system and the system will run your business. Nung bago pa lang ako dito nag-active, actually, di ko maintindihan din to. Although by profession, I am literally a system builder kasi one of my profession aside from civil engineer, nag-venture ako sa IT. So I build systems talaga. So systems dito ko nung napag-aralan ko na to dito sa IMG. Of course, we build systems. I'm working in healthcare industry, which is Saudi German Hospital. So I really build systems for the almost last 22 years. And it's entirely big systems talaga na kumbaga napaka-integrated na nagko-control ng business. So nung nag-aral na ako dito sa IMG, dito ko nakita na ang mga tao pala, a lot of people by default, they like to run their business. Yung mga businessman, to control their business rather than the system, di ba? So you have to understand that when you talk about the system, you don't really focus on the business. So karamihan, ang failure kasi, lalo na mga OFW, magbi-business, pero walang sistema, di ba? So when you observe ang comparison lagi dito kahit sa Trainers Academy, narinig ko to, at kahit sa anong mga trainings natin, bakit daw ang McDonald's, ang Jollibee, ang Starbucks, marami nagpa-franchise dyan kasi ang mga big businessmen actually nakikita nila mayroong sistema. So yun ang fault actually na kalimitan ng mga nagbe-venture sa business. They would focus on the business to control the system. But eventually, wealth creation system actually is teaching us that there is a system kay IMG. Ito dinevelop na ito na napakatagal, marami na ng trial and errors stages dyan, na ito na, naintindihan ko na ito na you run the system and the system will run your business. Kasi meron na talaga yung susundan natin. Di na tayo mag-invento. Pag sinundan natin yan, proven na yan, marami ng builders dyan na yumaman, marami ng nagpatotoo dyan na kahit yung builders na ngayon, na nag-try silang baguhin. Ibig sabihin na lumayo, pero at the end, it's a failure actually because sabi nga ng mga big three natin, yung system actually, just follow it kasi proven na yan, kahit sila, marami na rin silang beses binago yan. Ito lang ang nag-create ng fortune ng napakaraming tao. Okay, by default, the system will run your business. And if the system will run your business, then your business will become big. So rather than control the business, you control the system. Sabi ko nga, sabi ng founder, nung nag-start siya sa IMG, Mr. Joen, isang nasabi niya to sa wealth creation system din, step 5, na hindi niya rin daw din ito maintindihan. Kasi ang gusto niya lang mag-grow yung business niya. So he is controlling the business on his own way. Walang sistema. So eventually, nag-sink in lang daw sa kanya nung following na sila ng trial and errors ng system. Nung sinunod na nila, it create for him abundant actually. Sorry. It create for him an abundantly yung financial, yung gusto niya sa business. Kasi ang nasa isip niya daw noon is to run the business, otherwise the business will not grow. But sabi ko nga, nung nag-sink in
sa kanya naintindihan na you run the system and the system will run your business. Then it started to create wealth. He realized then why the business is running. He let the system run it, and then he found out that his income grew abundantly. Ito yung sinasabi ko. So remember this, the heart of everything is the system. A lot of your new members must understand this slowly. Sabi ko nga kanina, lahat naman ng partners natin, pag nag-join and own na yan, talagang i-guide natin kasi they are all like an infant. Kahit naman ako noon, nung kumbaga nag-MD Factory na ako noon, nag-active ako last year, exactly the same month of December. Wala naman akong sistema pa na sinusunod, although ang sabi ko nga, alam ko na nasa isip ko kung yung mga sino yung i-approach ko, sino yung nasa listahan ng sa isip ko. Eventually, nag-rate kami ng 14 MDs at that time. I'm just really an infant at the time. Kaya nga, within 11 days, na-achieve ko yung senior marketing director at that time. So, yun lang ang alam kong ano. So, hindi ko ito talaga maintindihan na you run the system will run your business. Kasi busy ako sa pag-recruit, busy ako sa pag-align sa mga friends ko na dapat mag-marketing director tayo para maging SM na rin kayo. Yun lang ang alam ko. Eventually, dahil doon, luckily, within 3 months, December, January, February, we produced on the team 3 MDs. That's why I was promoted to Executive Marketing Director within 3 months and Green Jacket. So, within 3 months, actually, halos 3 levels ng position ang nakuha ko. Although, napaka-infant pa ng ano natin. Pero ano yung natandaan ko noon? Yung share list, although it's not a written one, Sir Denon, pinasulat talaga sa akin. Pero mas bumilis na yung ano ko nung nasa isip ko, na-approach ko na araw-araw. Kumbaga one-on-one field training. So at the same time, yun din yung tinuturo ko. So pag binabalikan ko, unconsciously, we had followed this step 1, especially ng step 2, yung pag-approach. Yung wala na mga presentation no? Kasi yung word of wisdom na lang siguro ng matagal ko naman makasama sila. Nagsalihan, kaya nagkaroon kami ng napaka-roller coaster na mga promotions within the team. So, along the way to shortcut, nag-build and rebuild ako. Pero I said before the year-end closes, sabi ko, babalikan ko yung ginawa kong methodology nung nag-start ako. But this time, it's with the system. So, yung mga sa team type ko actually, unconsciously, hindi ko rin sila nano dito sa web. Pero unconsciously, ginagawa talaga nila. Nagsusulat, nagte-templates, nag-approach. Yung presentation, I do the presentation kasi sabi ko nga wala na akong panahon mag-train one by one kasi yung speed actually ang hinabol ko na. So, nung ginawa ko rin yon, I ran the system from October, November, December of last year, yung 1 quarter na yon, we produces 41 MDs, 8 SMDs actually na medyo naiwan lang yung 2 ngayon, but we are completing as a normal run. So yun yung product ng unconsciously actually hindi ko man sila na practical execution na in-explain ko talaga in detail, but I had followed the system na talagang napaka-rapid. Dito mamaya madadaanan natin yung speed. System is equals to speed. Yun ang ginamit ko doon actually. Hindi ko rin makapaniwala talaga sa output namin kasi meron akong at the back of my mind by heart, na-memorize ko na yung dapat sunod-sunod. Hindi ko man sa kanila natuturo, pero ako, I'm guided with that. So the system does and don'ts, do run the system. Sabi ko nga, as Sir Joen said, lagi nilang sinasample to, just like McDonald's and Starbucks, you franchise because they have a system. You don't change the system. Sabi nga, kailangan maniwala tayo. Napakasimple ng sistema ni IMG. Kahit yan paulit-ulitin natin, yung 1 to 6 step, yung last step, yung i-duplicate, yung 1 to 5, i-duplicate natin. Napakasimple. Ako, proving ko sa team namin, hindi ko yan tinuro ng theoretical, but I make them have an action, practical action, pero yun ang guide ko. Sabi mo, presentation, I do the presentation. Somehow, they have a one-on-one field training. Nakikita ko na sila. Pero yung follow-up, by instinct ang gagaling nila. So ang kulang ko na actually yung fast start, pero from time to time pina-fast start ko yung mga leaders ko, pero dahil nga doon sa speed na gusto naming ma-achieve yung mga promotions,
hindi kami nagkaroon. Pero ngayon I think it's about time now kasi kaunti na lang naman although merong nag-aggressively committed to me na merong 2 CEO, 3 EMD, actually hopefully by the mid of February. So siguro may sisingit ko na yung fast track namin, pero sa kanila, yung those aggressively wants to be promoted as a CEO, nakuha na nila rin yung sistema, nagbabubbles na rin sila, kumpleto ng mga templates, kumpleto ng mga share list. Although sabi ko nga, it's about time to reflect it on the system now kasi sabi ko babayaran ko ng 1 peso yung kada share list nila as per the yung bang challenge namin nila sa Joey at saka nila Ma'am Tess. Okay? So don't change the system kasi pag sinubukan natin ito, hindi ang sabi nga ni Sir Joen, if you want to change the system, you must be a billionaire kasi ang nadaanan nila napakalaking expenses din ng trial and error system nila na ginawa diyan until they make it perfect one. So, wag kang magbago at wag kang mag-create ng system kasi sabi niya masisira ka lang diyan. Okay? So, most of the people na yung mga builders actually nire-remind natin dito na wag kalimutan na it's the system of ING na sinunod natin kaya nagkaroon ng fortune. So pinapaliwanag natin dito, ITS, it's the system of ING that had been proven na talagang maraming dito nagkaroon ng nabago ang buhay, nagkaroon ng fortune. Why the system creates equality for all? If you run the system, it doesn't matter what your background is. Ito ang kagandahan dito. Nakikita ko nga dito mga house managers, napakaraming matataas na position na, di ba? Nakakatuwa. So doon naman sa Pilipinas, nakita ko yung mga professionals. One of the founder, two of the founder actually they are chemical engineers, Sir Noel, saka si Sir Bart, si Sir Joe, and then by profession, he's an optometrist, a medical professional. So dito sila kumbaga nagmaster in creating a wealth, di ba? So ito yung the system creates equality for all. Lahat may pagkakataon. May nakita akong leaders call noon na nung bago pa lang ako security guard sa Macau. Nung una walang naniniwala sa kanya dahil sabi nga niya security guard lang daw siya, pero with the help of the mentors actually in the financial centers, talagang hindi siya tinigilan. After 4 years lang siya kumbaga nakakuha ng star sa hindi ako nagkakamali, sa Taiwan pa siya nakakuha. From there on, talagang nagtuloy-tuloy na. Ano ang knowledge niya? Wala naman nagturo sa kanya nung nag-aaral pa siya, kaya nga security guard lang siya, how to create a wealth, di ba? Pero kay ING lang, may sistema, sinundan niya. So, it's proven talaga na yun. Pantay-pantay dito, professional ka, kasambahay ka, security guard ka. Lahat, pag sinunod ang sistema, pwedeng pare-pareho magkaroon ng tsansang, magkaroon ng fortune o maging wealthy. So, dito kahit kung sa corporate world, dapat, di ba, dapat kung masteral ka, more or less, malaking sweldo mo, ikaw ang boss. Dito ang kagandahan sa sistema ni ING actually, pwedeng security guard maging boss. Sino bang mag-aakalang magiging CEO ang mga kasambahay? Ang mga security guard, maging EBC sila, Senior Executive Vice Chairman. Pwede ba yan sa corporate world? Dahil nag-aral ka sa mga magagarang school, di ba? Pero hindi. Ano bang kaibahan ng graduate ka? Hindi naman tinuturo yung pag-create ng wealth doon, di ba? Maganda nga ang sweldo mo, pero if you don't know about in building solid financial foundation, na yun ang pinaka-core natin na bakit tayo dito nagiging, sabi nga, we've been converted from spenders to savers and eventually entrepreneurship because of what's the solid financial foundation na training tayo, di ba? By heart na ituturo na rin natin yan. At hindi naman yan tinuturo sa labas. Si Sir Ben kanina, di ba? Sabi niya, accountant siya. At sa kanya ko rin ito unang narinig at na-realize ko rin yung father ko noon na COA auditor siya. Nung nag-retire sila, hindi ko alam ano nangyari sa mga retirement nila. Nung nagkasakit siya, nag-abroad na ako, wala silang sa healthcare. So nung nag-aaral na ako dito sa ING na natutunan ko with the support din ng statement ni Sir Ben na kahit sila accountant din naman tinuturo ito paano yumaman, which is naintindihan ko nga. It's due to the lack of financial information na maraming nag-struggle, iba isa yun sa mga teachings natin.
So kailangan talaga magkaroon ng financial literacy through si IMG lang ang gumagawa noon, di ba? Sa atin ang produkto natin mainly is education in building a solid in financial literacy. Ika nga. Although meron tayong mga partner companies na product, so malaya naman tayo mag-choose, di ba? Sabi nga, si IMG daw nagbibenta ng insurance, hindi. Kino-correct natin yan. We are selling the concepts and understanding ng ating financial literacy. So, okay, ano ang message dito ng ang equality for all na magkaroon ng chance at opportunity maging mayaman, di ba? To be wealthy. It's the empowerment, di ba? So, yung system actually empowers the person with no education. Sabi ko nga, security guard, kasambahay, may chance dito. At marami nang talagang nangyari na dyan. So, di ba? It empowers everybody to become a successful and big. Yes, education is very important but doesn't relate into creating wealth. Yung sinasabi ko nga kanina, ako, bad experience ko, hindi ko alam, maganda naman ng retirement ng father ko nung go auditor. Pero nung nagkasakit, wala pala silang naipon at naipaghanda. Bakit? Wala naman nagtuturo noon. So ngayon, nandito na tayo sa mission ni IMG, yun lagi ang tinuturo natin na walang magtuturo nito kung hindi si IMG lang. Yung healthcare lagi ang number 1 na pinapauna sa atin. Bakit? It depletes wealth, di ba? At nangyari yung sa amin talaga, kaunting ipon ko noon, namin mag-asawa, naubos talaga doon. Doon ako nagtanda na ang pangit pala na iasa natin yung buhay natin sa mga anak natin. Kasi what if yung anak natin hindi rin naman maganda ang buhay. So tayo mga parents, kumbaga, hindi na yung lumang kultura natin na dapat sagot tayo ng anak natin, di ba? Ngayong panahon talaga, mahirap na. So, si IMG ang talagang pinapakita dito na lahat tayo pwede maghanda. Ako nga, kaming mag-anak, 4 na anak ko, nakahanda na sila. Binigyan ko na sila ng yung future nila through IMG yun. It's really, I'm grateful about IMG kasi dito ko nakita na pag hindi ko sigurado ang buhay ng mga anak ko, at least kahit ngayon, napapagandaan ko na sila. It's not about education, hindi pa rin natin guarantee ng education, mag-secure ng buhay nila. Pero IMG, dito ko nakita. Kami din mag-asawa, nakahanda na rin kami. Kumbaga, hindi na namin sila i-burden kasi yun yung number 1 talaga na inayawan ko noon na ang hirap i-burden yung isang anak na siyang mag-shoulder doon kung anong mangyayari sa parents. Kasi dahil nandito na tayo kay IMG ngayon, napakaganda pala na dapat maghanda talaga tayo kada isa. Which is hindi naman malaking di ba? Kung nakikita nyo, napakaliit na halaga. Bawasan natin yung mga non-essentials natin na binibili sa labas, di ba? Instead, i-save natin. At the same time, we are paying ourselves. So wealth education is to get diploma and to get discipline for yourself. But in creating wealth, technically, it has something to do with the system. Kaya ito lagi ang sinasabi natin, ang system talaga ang mag-create ng smooth at sure financial portion natin. What is something to do with the wealth is a system. Understand the system, then it will create wealth for you. Kahit sino ka pa. So system is a very important. You understand the system, run the system, and it will create wealth for you, and it will and your life will change. So ang system din natin actually is a never personality driven. So kahit artista ka, kung wala ka namang sistemang sinusunod, marami naman naghirap na artista, di ba, sa entertainment industry. Pero wala silang sistemang sinusunod to protect their wealth, di ba? Dito ang kabaliktaran naman, sabi ko nga, security guard. Wala naman siyang alam na sistema, pero pinag-aralan niya yung sistema ni IMG, sinunod niya. So, nagkaroon sila ng fortune. Okay? So, the system, it's the vehicle to reach your destination. Okay? From where you are to where you're going. So, pag wala tayong sinusundan, sabi ko nga, marami na nagpatotoo dito ng mga builders na humaba din yung mga time na nagkaroon sila ng good financial stability through IMG. Kasi nakita nila yung sarili na hindi pala nila sinunod. Mga builders na yun, hindi pala nila sinunod yung for so many years yung gustong ipa-execute ng IMG, yung running the wealth creation system. Ayaw nilang isa doon yung mastery ng follow-up. Hindi yan na ituturo sa mga partners nila. So
ang rejection napakataas, di ba? Pag na-reject na, ayaw na. So kasi hindi yun sinunod yung step 1 to, lalo ng step 1 to 4. And eventually, yung running the system, ay hindi na talaga. So yun ang nakita nilang failure talaga. So sabi ko nga, kung saan ang gusto nating papunta, using and running the system of IMG, talagang yun ang magdadrive ng business natin. So ang system natin is para daw yung vehicles. So ang vehicles daw iba-ibang di ba? Merong barko, merong kotse, merong train o plane. So nasa sayo. So ang system natin, it creates a speed. Sino naman ang driver dito? Tayo. Kung tatanggapin natin na patakbuhin natin ang system natin na mabilis, gagamit tayo ng tools ng pwedeng barko o train o plane. Ako gusto ko laging plane. Gusto ko yung speed. Gusto ko yung tinuturo ko sa aking bagong team ngayon, mga constituents natin, mga partners natin sa Type, kung bakit kami nagkaroon ng mga explosion kasi habang nilalatag namin yung tao sa baba, sinasabi ko sa kanila, dapat speed ang gawin natin para makuha nyo yung count na gusto natin ma-achieve dun sa baba. Kasi pag mabagal tayo, mapa-plus out yung iba, mag-start na naman tayo. So sa akin dito ang sample actually is, I know where to go. I have to use the speed. Pinatunayan ko yon at nakita nila. At gusto nilang i-continue ngayon. Kaya nga, meron mga aggressive na dyan sa akin. Sabi ko, pag nagawa nyo yon, talagang mas sobra pang duplication ng ginawa nyo sa akin kay Sir Ben. Kasi it took me, sabi ko nga, kung CEO, it took me almost 1 year. Pero I have those experiences and ups and downs. Kasi nung time naman na gusto ko na mag-CEO by the time of February last year, yun naman ng time na dahil CEO founder ako sa isang company namin sa Manila, na nag-revive kami, nag-expand kami, nag-hiring kami. So while I'm trying to run the CEO promotion na kay IMG, actually I'm doing the practicality of I'm the founder and CEO of one of our companies. So na-focus ako doon. So nagkaroon ako ng build and rebuilding dito sa side ni IMG. But I never stop, tuloy-tuloy lang. Nung nakakita ko ng opportunity, nung last quarter of last year, doon ko talaga binuhos yung speed. At alam ko kung saan ako patutungo, alam ko kung ano yung bibigay kong pangarap na pangako ko sa mga taong dyan sa Type na pangarap nila. At trinabaho namin, sleepless nights, kasama ko sila. Nakita nila kung paano ko ginawa ang promotions nila, paano ko ginawa yung promotion na underqualifier na tayo ngayon sa CEO. At yun ang gusto nilang i-continue. Yung speed, gusto nila hindi train, hindi car, hindi boat. Plane ang gusto nila. Dahil sabi ko, kung hindi plane ang ginamit natin nung last quarter na yun, hindi tayo abot ng 41 MDs, 8 SMDs. Actually, 4 sa akin yung direct ko doon, second generation ko ng ano. Pero sila din nag-create ngayon ng first generation SMDs nila. Sabi ko nga, EMDs, 2 o 3 yung aggressive dyan, 2 ang gusto mag-CEO by mid of February. Sabi ko, pag kinontinue yung speed na ginawa natin, eventually makukuha nyo kasi makakount nyo pa yung ano yung pinaghirapan natin previous 2 months. So, sabi ko kanina, speed is equal to retention. Kung gusto mong, kasi marami dyan, ngayon, napaka-init. Sabi nga ni one of the presentations natin last Thursday ng LC call natin, B1 weekly LC meeting natin. Kung ano naman ang inilamig ng Type daw ngayon, siya namang ang gaano naman kainit ang IMG doon. True. Kasi nandun pa sa kanila ngayon yung speed. So ang sistema ni IMG actually is in order to retain the people, in order na talagang high pa rin yung moral nila to continue the business, to continue the running the mission, is dapat ang speed. Speed in running, speed in understanding. Yun, sabi ko nga, ako nagpapaliwanag pa ako ng solid financial foundation, 3 concepts ng financial literacy. Sa kanila mayroong way sila. Huwag ka munang magtanong. Pag nakasali ka, marami tayong trainings dito. So, yun ang natatawa ko. Pero eventually, gagawin naman natin yun. Pero in a way, talagang pinapatunayan nila na how to retain ng mga new members namin, yung mga upline nila, yun din ang turo. Mabilisan. Saka natin i-consolidate, i-mo natin kay Coach yan.
one time ano natin, papasalan ni coach yan. Basta sumali muna sila para ano. So, speed in learning, speed in teaching. Mga leaders ko, pag wala akong panahon, pag nag-emo ako, para kaming sa ano yung meeting de avance, sama-sama sila sa akin dahil yun lang ang time ko para ma-train ko sila. So kahit sang downline, pag sinabi mayroon ditong oras na ganito, gusto ko kasama lagi mga leaders ko. So in a way, kasi sabi ko nga hindi ko na sila ma-one-on-one dahil ang time ko lang naman is weekend, Thursday night, the whole day of Friday, tsaka half day ng Saturday dahil kasi babalik na ako niyan ng hapon ng Saturday. So yun ang ginagawa namin na parang speed ng pag tinitrain ko yung bagong prospect, sila din tinitrain ko na sila. Of course, speed and belief. Sabi ko nga, marami akong yung touching hearts talaga kung bakit naging passionate ako dyan sa type. Kasi talagang pinakita nila yung hopeless nila dahil marami silang na-scam na dyan, ang lalaki na ng pera. Nung in-explain ko sa kanila na dito maliit ang investment, dito marami tayong matutulungan at the same time matutulungan kayo. Nagkaroon sila talaga ng change in their lives. Kaya diyan nakita niyo yung members ko sa upline ko, makikita nila yan. Pamilya talaga yan diyan. Kung ano yung pinakita kong how to secure my family, talagang literally ginawa nila yan diyan. So, what does it mean? Yung speed and belief, naniwala sila dahil sabi ko ang si IMJ actually sinuturuan tayo dito hindi may scam. So sinisingit ko kagad lagi diyan yung Rule of 72 kasi maraming na scam diyan sa lugar na yan. Yung sinasabi na in 1 month time, in 2 months time dodoble pera, sabi ko hindi ba? So hindi totoo nga dahil ito pinag-aralan to ni Albert Einstein yung Rule of 72. So yun yung sinasabi yung speed and belief. Yun din ang nagpabilis na yun pag-recruit sila dahil sama-sama din silang na-scam noon. Talagang pinatunayan nila ito by this time ito na yung totoo. Ito na yung aasahan natin pag-uwi natin ng Pilipinas. So lastly, it's speed in the mission. Sabi ko nga, nung pinakita ko yung no family left behind, tumatak yan sa isip nila. Bakit sabi ko, bakit ko ginawang SMD yung panganay kong anak, ginagawa kong marketing director ng pangalan kong anak, literally yung iba dyan, sa dalawang anak ko pang babae, ano ko na bakit? May hope ako kay IMJ. Sabi ko nga, in 2 years time, si IMJ ay kasama na ng kulturang Pilipino. Bakit? Ngayon, mayroon tayong tinatarget dito sa Saudi na kay Tito Joey, hierarchy 1 million, di ba? What about other CEOs or EBCs across the globe? Meron din yan target kay Sir Joel. So naniniwala ako, pag nadagdagan tayo ng, sabihin na natin 10 million by next year, baka yun ang challenge ni Sir Joel sa lahat ng CEO. Why not, di ba? So ibig sabihin, majority na ngayon, lalo ng mga OFW, magbibigay ng information sa ating mga family sa Pilipinas na kailangan talaga si IMG sa atin. So yun yung inahanda ko. Sabi ko, yung mga anak ko, inahanda ko yun, kasama na sa buhay nila yan pagdating ng generation nila. So literally, itong ating mga partners sa TAIP, pamilya talaga yan, naniwala sila. Ang nagustuhan nila dyan, sabi ko, kung ano yung inabot kong position ngayon, walang kapareho na company in all, siguro kahit buong mundo, na pwedeng ipamana natin yung position natin. So that's it. The speed in the mission, the belief, talagang na-hit ko yan. Yan ang patutuo dyan na nangyari sa TAIP. Running the system requires system check. Ayun. Literally sa profession ko, meron kaming siyempre scripting paggawa ng program. Meron kaming mga business logics na base doon sa requirement na binigay ng mga kliyente namin. Okay. Dito naman sa in web creation system na binibigay sa atin ni IMG actually, meron din siyang paraan ng mga checklist. Bakit kailangan yun? Para guide natin. Kasi hindi naman yan na mamememorya lahat. Di ba? So magkaroon din siya ng checklist na sinusundan natin. Isa yun, it's a part of the system na dapat natin diligently talagang susundan kasi doon mo monitor. Sabi ko kanina, speed is equal to retention of the members. So pag na-monitor natin yan using that checklist, talagang masasabi mo na it will create a fortune doon sa lahat kayo, pati yung mga new partners mo. So it requires also maintenance. Anong equivalent ng maintenance dito? Sabi ko, one of the powerful aspect na binibigay sa atin na hindi yung education. Dito walang katapusan trainings.
Dito walang katapusang sabihin, kahit ako nga, paulit-ulit ako nitong wealth creation system. Yung foundation workshop, paulit-ulit ko na pinapakinggan. Bakit? Kailangan paulit-ulit. So yun yung maintenance natin. Di ba ang makina, masisira yan pag hindi natin maintain. So mag-change oil tayo, kung anong gagawin, di ba? Sa system din, kailangan meron tayong maintenance, meron tayong trainings. Ito yung equivalent na binibigay ni IMG sa atin, hindi tayo iniiwanan. Bakit nagkakaroon tayo na itong weekly learnings? Kasi gusto ni Sir Joe at ni Ma'am Tess na talagang it's a part of the system na maintenance continuous yung mahasa tayo. Okay, yung multiple trainings. Training never stops. Isang magandang sample dito na binibigay ng Big Three actually, lalo na Sir Joel, yung airplane. Yung airplane pala, kung makikita niyo yung pinaka-dashboard ng dalawang piloto doon, napakalaki, di ba, sa gitna ng aeroplano. Meron pala silang flight checklist din. Hindi ka makaka-take off nang hindi mo satisfy yung flight checklist na yun. Napakarami nun, di ba? So meron din silang, kumbaga, it's part ng SOP, Standard Operating Procedure, ng bago ka mag-take off, na dapat ma-acknowledge mo yan. Kumbaga, i-check mo yan, o ito kung hindi yung, halimbawa, full ano na ba yung fuel replenishment as a sample, di ba? So meron din silang maintenance checklist. Bakit? Kailangan masatisfy mo yon na yung ground crew workers doon, dinaanan lahat yon. Kailangan ma-acknowledge mo yung kasi siyempre nire-report din naman yan from the ground. So i-acknowledge mo rin as a pilot, di ba? Tapos meron ding flight gauges. Bakit ginagawa yon? To make sure that it will take off and run the airplane smoothly. So ganun din si IMG. In running the system, we are following this one. We have a checklist. We have the maintenance, the trainings na sinasabi ko, multiple trainings and walang katapusang trainings. Bakit? Ini-maintain tayo, hinahasa tayo. Bakit? We are preparing for a more millions and millions of family across the globe na kailangan ma-disseminate natin ito. Ma-share natin itong mission ni IMG. Okay? So, one of the very powerful na checklist actually is ito. Itong checklist na to, susulat mo. Kada isang member natin, susulat natin dyan kung sino nag-invite, kung kailan nag-join, at sinong SMD. Bakit? Itong sabi mo kanina, sa aeroplano, kailangan may check-out list ka na sinusundan bago mag-take off. Tayo rin dito, bago mag-take off, bago natin bitawan ng ating members, dapat nasisigurado natin na nag-own na sila. Nagkaroon na ba sila ng share list? Kasi gusto natin at least 100 share list ang magawa nila. So initially, meron tayong 5-5. So 5-5 dito sa share list natin, obligay natin 10 hanggang maka-20 sila, hanggang mabot ng 100. Yung Zoom MO natin, meron tayong sa amin ngayon, meron kaming face-to-face. Meron dong Zoom MO na pinapatent ko sila. Diyan ng 10 tayo, pinapatent ko sila daily. So yun, pwede ring i-monitor natin dito kung nakailan na. Kaya sabi ko nga, habang marami tayong MO na naatinan, mas maganda. Kaya ako, pag nag-MO ako sa mga prospects ng mga leaders ko, kasama sila lagi. Bakit? Gusto kong matandaan nila yung sinasabi ko. After 2 months, naririnig ko na sila. Kung ano yung sinasabi ko, nasasabi na rin nila. Kasi sabi ko nga, wala namang pagbabago yan magmula sa founder, magmula sa mentors ko, iisa ang sinasabi namin. Gagayahin nyo rin lang. Kasi yun yung essence ng duplication. Huwag na tayong mag-create. Sabi, pati sa system, di ba? May system na yan. Gayahin mo lang, eventually it will create wealth for you. Di ba? So, i-monitor din natin kung nag-imbita na ba sila. So, yan. Zoom guesting, partners training, attend the leaders call, yung daily, yung mga ibang members namin, dahil yung trabaho nila, actually yung nature ng trabaho nila, medyo hindi ko rin ma-force. So, slowly, introduce ko rin to kahit yung mga replay. So meron din tayong workshop. Yung workshop actually sa presentation hanggang ano lang to, hanggang 5 lang tong workshop. So hindi yan hanggang 10. So naturuan na ba natin sila sa portal? So binubuksan natin yan, pinapakita natin. So one of my another levels ng ano ko actually tinuruan ko ng mga leaders kung paano mag-run ng mga promotions. So, it's part. Pero continuous yan. Sabi ko nga, hindi naman makukuha yan sa isang upuan. So, patuloy din tayo. So, monitor din natin yan.
Nag-like na ba sila sa IMG Facebook natin? Okay? So, kailan ba yung promotion nila to MD? Sabi ko nga, nag-build kami ng MD Factory talaga. Sabi ko, kung gusto nyo mag-SMD, we have to build an MD Factory. Nagpapasalamat kami sa mga promotions ng after convention kasi na-maximize talaga namin yon. Kahit nga yung last extension na 1 week ng January, actually, nag-create pa rin kami ng 4 na MDs noon. Ganon ka well-known yung building an MD Factory sa Team Taif namin. Yun ang pwede kong ipagyabang talaga na sabi ko, grabe. Kahit di ko na sinasabi, basta pag nag-join, meron ng hatak-hatak na 3. Gusto ko rin mag-MD. So, yung last 1 week na yan, sabi ko nga, we are proud to say that we even had 4 MDs actually yung extension na yun. At nakakatuwa. So, the most important elements of the startup includes yung kanina sinabi ni Sir Ben, di ba? Yung speed filters, yung ano na yun. Sa dulo, dapat malalaman natin yung big whys nila. Ako lagi kong nare-remind yan, big whys that make us cry. Kasi ano ba ang purpose sa atin? Ano ba ang goals nila? Bakit nung yung speed na naintindihan ng mission ni IMG that they believe actually that it will change their lives. Kailangan nahanapin natin din yung anong big why nila. Kasi ito yung magtutulak sa atin. Karamihan ng mga successful big builders dyan actually naririnig naman natin yung mga construction workers, yung mga seaman na pinangako sa buhay nila, hindi na sila sasakay ng barko uli, gagawin na lang nila si IMG. Ngayon, successful na sila. Yun yung mga big whys nila, di ba? So eventually, we have to develop a share list. Yung una, sinabi ni Sir Joey kahapon, di ba? Care list, love list. Kasi ito yung uunahin natin, yung mga dapat maisama natin sa IMG journey. Kasi ito yung naniniwala tayo na si IMG magbibigay ng kaganapan ng lalo sa OFW, lagi itong sinasabi na ano bang sakripisyo natin dito? Tama lang ba na maitawid natin yung pamilya natin sa Pilipinas? Paano tayo pag umuwi tayo? So, ito yung sinasabi ko na yung love list, di ba? Na mga kaibigan natin, kasamahan natin dito sa OFW, isama natin dito, naniwala tayo, i-share natin sa kanila. So, yung goals, to plan, to focus, match with trainer. Yung iba naman, yung match with trainer for fast start, siyempre, sabi ko nga, yung MD trainee, actually, yun yung newly joined. Sa amin, napakabilis talaga. Kasi pag nag-join, meron na kagad dala-dala eh. So, sa ngayon, pinapractice talaga namin yung WhatsApp. Eventually, yung some leaders lang talagang ina-assign ko na sa kanila, mag-guide. So, yung fast start, unconsciously, ako na nag-cover noon. Sabi ko nga, every weekend lang naman ako nakakapunta doon. Pero by this week, nagplano na kami ng mga leaders ko na magkaroon na kami ng formal fast start school. Ika nga, so mag-distribute na rin kami ng mga certificates to boost them actually. Kasi sabi ko nga, yung isang to retain, speed is equals to retention, di ba? So, paano sila gagayahin din yung iba na i-run yung business ni IMG. So one of the important of this is the step 5, which is the running the system, which is a part of that one is a fast start. So isang ito napakita na ni Sir Bento kanina sa step 4 natin na follow up yung 8-speed filter checklist, di ba? Dito in-emphasize ko lang yung 7 and 8. Kasi dapat, yung recruiting mentality kasi, it's part of those na makapag-invite tayo ng ating mga guests, bring them into Zoom. Kasi eventually, doon mo makikita kung ba't mo gagawin yun. Kung naset na natin yung goals na, yung big whys. Kaya yung 7 and 8 ang in-emphasize dito. So another one, important element sa startup includes the fast start checklist. Meron namang isang way na checklist natin is, halimbawa, na ininilista na natin yung mga share list natin, di ba? So nakapag-box share na ba tayo sa step 2? O nadala na ba natin sila sa MO? O, di ba? Nung na-MO ba na natin sila, yung step 4 kanina piniliwanag ni Sir Ben, maraming ways, mastering of the follow-up, di ba? Dito naman sa approach, doon sa box share, actually, marami ding mga mga dos and don'ts na mga rejection, di ba? Explain niya kanina, dapat daw 5 o hanggang 7 na bilangin mo na ma-reject ka kasi eventually ang nature ng tao daw is laging no. Di ba nga pag sinabi natin kumain ka na ba? Di ba? Normally kahit gutom yan sasabihin doon ng mga tao
o kumain na pero kahit gutom, di ba? So, ganun din na pag-recruit. So, the first time, it will always say no. Sa akin naman, ang no, actually, ang meaning ko dyan is next opportunity. Pag no yan, babalikan pa uli kita. Hanggang mag-no yan, kasi based on the statistics, yung mga builders daw, karamihan ng builders, lumagpas ng 7 follow-ups. Si Sir Ben, isang patuto dyan, Sir Ben, kulit ng kulit sa akin yan. So, until I have the turning point to help actually yung nangyari dun sa COVID. So, ano na ngayon ang inabot ko? So, he is really proud kasi dahil sa follow-up, naging CEO yung otherwise kung pinabayaan niya ako, hindi rin siguro ako na-open up na ito palang magandang noble mission to help people, to help humanity. Kasi eventually, lahat naman nangangailangan ng pera. Ito ang magandang, sa akin naman, investment vehicle ka nga sa Kingdom of God. Ito nakikita kong tools na ginagamit ko na talagang si IMG maraming mabibigay na mababago ang buhay. Hindi lang isa, actually ang sabi ko nga, kahit umakyat ako ng taib, kahit isa lang makausap ko, alam ko yung isa na yon, pag na-close ko yan, magiging 2 yan, magiging 3. Bakit? May family siya eh. Pero eventually hindi naman, grupo lagi kaming na doon. Pero ang yun lang naman sinasabi ko sa ating mga leaders na pag na-schedule nyo, na-schedule na yan. Kahit isa lang yan. Pag sinabi natin start tayo kahit madaling araw, abuti tayo, sikatan tayo ng araw. Dahil alam ko, sisiguraduhin ko yan, i-close ko yan. Dahil magiging 2, magiging 3 yan. So, yun ang nagiging passion ko doon actually. So, meron another fast start checklist. Yung pag dinala na natin sa Zoom, dapat ma-follow up na natin agad sila. Di ba? Mag-join, mag-on, tapos mag-start na rin sila na mag-share to continue the mission. Kasi dito, pag nag-start talaga ako sa kanila, it's more important about changing the lives of the people. It's not about the commission. Actually, bonus na lang yung commission. Actually, yung iba, pinapakita nila yung nyorakas nila na every week meron. Which is talagang yun naman ang iba talaga sumasali. Pero badgetan na nag-EMO talaga ako. Sabi ko, pag inuna natin yung mission talaga, hindi lang yan. Magki-create sa'yo ng ng fortune talaga pag inuna natin ang mission. So as much as fast as we can to bring people na talagang magkaroon ng financial literacy, eventually sabi ko makikita niyo yung fortune niyo, yung rakas niyo, yung laman niyan lalaki yan. Sabi ni Sir Joel, sa una lang ang purpose actually ng showing the fast start here, kung pinapakita man natin yung rakas natin, actually is the concept na pwede pa lang magkaroon ng kita agad dito. Yun lang naman yun. Pero not necessarily na malaki na. Eventually, pag lumaki ang team mo, why not, di ba? So, the most important elements of the startup includes how to build a big base shop. So, the foundation of your IMG business, yung MD Factory, malaki yun. Yung isang promoted SMD namin dyan, nagkaroon siya ng MD na almost parang na-duplicate niya rin, almost 14 o 18. So kaya talagang ngayon nakaabang na yung mga pang-EMD niya. So yun yung base shop, okay? So mga partners training, yun, itong ginagawa natin ngayon, yung every week na in-introduce nila Mantes, Sir Joey, nagkakaroon tayo ng mga partners training din. Yung hindi nakakatin ng leaders ko araw-araw, at least meron na tayo sa IMGB1 ngayon ng mga partners training. At additional din, yun yung sinasabi ko kanina na maintenance through trainings, continuous trainings, kasi para mas dumami tayo, maduduplicate, makapag-share ng mission. Of course, yung promotion. So, promotion equivalent to income, di ba? So, yung books, yung sabi natin na we are a financial educator. Maraming gumagaya, pero ano ang dala-dala nila? Leaflets. Sabi ko nga, pag leaflets ang dala-dala, salesman tayo dyan. Pero si IMG, dala-dala natin libro dito, yung Building a Solid Financial Foundation. So, we are authorized to say that we are a financial educator. Kasi meron tayong libro. Hindi tayo salesman na leaflets ang dala-dala natin para iaabot, di ba? So, meron tayong, ito nga, yung meron tayong tinapasan natin ng last week, yung workshop 1 to 5. Napakagandang sistema din yun na talagang yun na yung kaganapan ng building a solid financial foundation. Kaya ngayong iba, ang turo ko pag nag-MO tayo, pahapyaw lang tayo doon kasi meron tayong detalye ng workshops 1 to 5. So, kumbaga, patikim lang, patikim. Kasi mahirap daw na i-explain agad natin doon kasi baka maumay. Kumbaga, ayaw na nilang pumasok sa loob. So, patikim lang tayo dahil meron tayo talagang tinitraining tayo dyan ng free. So how to
to fast start a new recruit. Golden rule daw, a recruit is not a recruit. Dapat daw, ang recruit natin ay matatawag nating recruit kung meron na siyang na-recruit. At saka sinunod na yung 8 speed filters natin na pinakita kanina ni Sir Ben at pinapayawan ulit natin dito ngayon. So yun ang talagang masasabi natin na fast start sila. Sa akin naman sa experience ko sa type, talagang ang bilis ng fast start doon. Ang recruit, wala nang katapusang recruit. Kumbaga, hindi ko na ma-monitor. Ang bilis. Kanya-kanya kami ng functions ngayon. May taga-collecta, may taga-encode, may taga... Hindi ko na masundan. Sa bilis ng although hindi pa, ultimately, hindi pa natin na ano yung mga speed na yun. Pero sa recruiting, yung speed at retention talaga nandun. Ang momentum nila ngayon. So, 3 keys to fast start, become a student of the wealth creation system. Sabi nga, pag nag-start tayo dito, kaya natin pina-fast start, alam natin na hindi pa na alam yung sistema, di ba? So, we will guide them. So, we become, even me, I become a student. Kahit mahal ko yung mission ko dito kay MJ, kahit marami na akong alam, civil engineer ako, sa IT ako, wala ako tapos ng pag-aaral doon. Pero hindi. Gusto kong matuto kay MJ. So, talagang nag-start din ako as infant. I become a student. Di ba? Ganoon naman sa nung naging IT ako noon eh. Kung sinasabi kong kung mayabang ako sa sarili ko na marami akong alam, hindi ako natuto. So, in-apply ko rin yan dito kay IMJ. I become a student. So, make money ASAP, show the business works. Yeah? Pag nagdala ng guest at yung guest nag-join and on, may money na right away, di ba? Not that big. Pag pinakita yung iba, sabi ko kanina, ang isang, kumbaga, nagtitrigger doon sa, pinapakita nila yung Neuracast, which is it's okay. Ang sabi nga, ang concept dito is para alam nila nagkakaroon pala talaga within a month nagkakaroon ng pera yung newly joined. Di ba? You don't need big. Sabi nga, you just need the person to understand muna. Naintindihan ng tao na baguhan pa lang ikaw. So maliit lang talaga yan. Pero ang essence doon actually is totoo pala na mayroong pera dito. Di ba? Pag tumatagal na yan at napalaki mo na ang team mo, of course, running the system, sundin mo yung sinasabi niya to execute ng step 4, tapos yung mamaya kay Sir Jack, yung duplicate. To duplicate actually yung ginagawa ng step 1 to 4 uli. So yun yung essence ng pag pinatakbo mo yun, talagang lalaki yung mga income mo. So sa una, estudyante ka, but eventually you will master it. Kung sinusunod mo tong fast start, yung step 5 na yan, running the system, at talagang sabi ko sa iyo, proven na yan. When you run the system will run your business. Business actually equivalents to fortune. So yun ang concept dito ng step 5. So next is, of course, fight for the next promotion. Kasi kasama naman dyan na sa system natin is to introduce ng promotion. Okay? So promotion equivalents to another level of fortune din. Mag-create din ng big passive income sa iyo. So develop prospect list. Start one on the spot and you lead the way. Sabi ko nga, doon sa experience ko sa type, sobrang share list nila na talagang kaya bakit na yung speed talaga nakuha. So dito naman sinasabi natin na qualify top 5 for a fast start. Teach new members how to become a master inviter. Yun yung kanina, di ba, yung prospect kapag may pagkatapos na namang share list, yung pag-approach, may mga mastery din, may mga science kung paano tayo mag-approach, di ba? Yung isa nga doon kanina, yung form, sabi ko, yung family, malaman mo yung family ng kaibigan mo, anong trabaho ngayon ng mga kapatid niya para meron ka ng points. Eventually, anong ginagawa niya pag spare time niya para alam mo na kung paano isisingit yung ano mo. So, at then yung message, actually, kaya form. Yung by heart, memoryado ko talaga yun kasi effective yun sa akin. Kumbaga, pag nag-deliver na ako ng message na itong gagawin natin, wala na siyang kawala kasi naunahan ko na siya doon sa mga background. Di ba? So you keep a copy of the prospect list to help track and monitor the new members' progress. Di ba nga, minsan may mga trainings tayo na matchokodai na sinasabi. So pag meron tayong share list, ipo-point system natin kung sinong top 5, yun ang unahin natin. Para hindi tayo nauubusan ng inventory natin, pag nakuha na natin ng top 5, iba doon magda-reject, continuous naman tayo dito sa baba ng share list natin. Kaya kung meron tayong 100 share list, sa ngayon, sosobra yan dahil ako sa team ko, sa hierarchy ko, talagang totoo yun. Kada isang share list, magbabayad ako ng isang share sa 1,000.
Totoo yan. Challenge natin yan para ma-reach natin yung 1 million within year 2022. Kasama tayo lahat dyan. Kung gusto mong maging milyonaryo, itong paraan. Magbigay ka ng share list mo. Wala tayong magagawa. Talagang, kasi kung 50% ang 1 million, 500 naman, mag-join dyan. Aba, hindi lang 1 million ang mga income natin yan. Di ba? So, ako magbibigay talaga sa inyo. So, points to remember. Most people don't plan to fail. They fail to plan. Sa isang mga teachings natin, sinasabi natin to. Sabi ko nga, isang patotoo dyan, yung father ko, accountant, hindi na napagplanuhan kasi bakit? Walang financial literacy. So, tayo naman ngayon natuturuan na we have to plan. Isang paraan doon na masundan natin yung building solid financial foundation, being as part of the basics natin, ay talagang parang nagpa-plan na tayo sa kinabukasan natin, di ba? So, running the business ni IMJ, dapat may fast start tayo. Sabi ko, yung speed kanina, pag sinundan mo yung checklist, ang very essential at critical ng within 30 days, madala natin yung new partners natin, mapakita natin na talagang gumagana yung business and running the system. Di ba? Yung zone presentation, yung recruiting mentality natin, how we close the product. Kanina, in-explain ni Sir Benyan kanina, yung concept ng, di ba, yung how to close the product. So, eventually, it's part of the system. Points to remember. CPC, constant personal communication. So, pag may bago tayong member na alam natin marami siyang kasama sa opisina, ino-offer natin lagi na isama natin yung mga ka-office mate mo. So, dapat magkaroon tayo ng constant personal communication. So, daily yun. Dapat kung mapa-attend natin sila ng mga trainings, maganda rin. Para nagkakaroon sila ng other expertise, yung mastery of inviting, di ba? So, another is constant personal recruit. So, ito naman, saan natin ito magagamit? Yung mga warm market natin, di ba? Pinakita din sa sa step 1 natin. Sino ba yung mga dapat mauna natin? Yung warm market natin. So, yun yung mga constant personal recruit natin. Marami yan, di ba? Ako, pag nag-mo ako, sasabihin ko kagad, gusto mo bang malibre yung 1 year mo? Meron ka ba nasa isip mo ngayon na 5 kaibigan mo na mahal mo? So, hindi lang 5 yun. Actually, marami magsasabi dyan, di, 10 ako, 10. Di, ang sabi ko lang naman, kasi pag may 5 ka, kung sa 20% lang naman na magiging start ng commission mo na ibibigay na reward ni Kaiser through, of course, ng compensation na scheme na ginawa ni IMJ, talaga malilibre yung 1 year mo, di ba? So, yun, start. So, gusto mong magkaroon ng, dito rin pinapakita na kung gusto mong magkaroon ng magandang profitability ng recruiting mo, you have to build wide, yung direct, yung personal, yung direct. So, kung gusto mo naman na ma-secure pang matagalan, you have to build deep yung itataprot mo naman. Ako, ang experience ko actually, I build wide and I build deep also kasi yung bakit naman eventually nag-build ako ng deep kasi tulad ng ginawa ko sa Taip, talagang hinanda ko na yung baba. Na parang pag na-extend leg yan, continuous ang building ng SMDs as we build also MDs below them. Kasi yung mga next in line na MDs actually, candidate na rin sila for SMD. Kaya nga ngayon nagkaroon sila ng chance na pwede palang ma-hit yung EMD. Pwede palang ma-hit yung CEO. Kasi yun yung purpose ng building an MD factory namin. Pinakita ko yun sa kanila, explain ko sa kanila na nakaabang na yan lahat, sundin lang natin. So the most bakit successful kami dyan. Kasi talagang binabols namin yan, minomonitor ko yan one by one. Kaya walang nasayang na count, walang nasayang na panahon, kasi lahat nabilang sa kanila. So yun ang gusto nilang i-continue ngayon, actually. So points to remember, areas to focus is prospect list going up. It's not about to recruit, it's about who they know. So everyone is qualified unless proven not. Ano ibig sabihin na ito? Wala daw tayong titingnan na isang sample dito, magandang sample dito is yung security guard. Ngayon, pag qualify mo yung security guard, na baka hindi kakayanin niya, maliit ang sweldo niyan. Baka hindi kayanin niya na magbayad ng ganito. Eh, kung sinabi natin yan, hindi na natin siya i-join. Eh, what if yung security guard, itong sinasabing prospect list going up, ang security guard, ang mga madalas niyang hingian ng pabor at madalas niyang hingian ng tulong ay yung supervisor niya. Okay. Ay sumali yung supervisor, naawa sa kanya, tinulungan siya. Ay yung supervisor din naman naisip niya,
dapat isali natin yung manager natin dito. Diba? So, eventually, from security guard hanggang sa manager, nag-succeed sila. And to cut the story short, nag-expand sila. So, ibig sabihin, yun yung sample ng prospect list going up. Huwag natin i-qualify na porque mababa siya. No? Ito naman ang kaibahan, kabaliktaran yan. Alam natin, hihit ko kagad yung si manager. Kasi may mga tao yan. Siyempre, authority enough, pwedeng may mga sumali sa baba, di ba? Pero, anong disadvantage nun? Pwedeng sumali pero hindi ni-run yung system, hindi ni-run yung business. Bakit? Napilitan lang, di ba? So yun ang sinasabi ko na it's not about yung qualification ng tao kasi yun yung kung sino yung it's about who they know. Di ba? Who knows na? Sabi ko nga mas maraming kasambahay na promote ng mga CEO. Nag-antay ba ako base sa experience ko pag ang kausap ko medyo professional. Ang hirap naubos yung oras ko sa paliwanag. Hindi naman sa kung actually at the back of my mind kaya malakas din ako sa rejection kasi ang pinanghahawakan ko lagi it's on me only, hindi ito sa pagyayabang. Bahala ka. Kung ikaw lang naman ang ganyan ang level mo, mas mataas ang level ko sa corporate world. Ba't ako passionate sa walang kawalan dito. So kaya hindi ako nasasaktan yan sa mga rejection kasi ang pinapalagay ko lagi kung ako nga okay na ako sa bakit tinatrabaho ko pa to, di ba? So hindi ko hindi ko iniisip agad na hindi niya. Actually, pabaliktad ako. Kung sino yung mga mababang trabaho, yun ang tinatarget ko talaga. Bakit? Ito yung marami ng proven na, marami nang nagkaroon ng nabago ang buhay. At inikwento ko yun sa kanila, eventually marami din ako nahata. Kasi yun naman ang purpose natin kay IMJ. To change the lives of the people, di ba? And running the system, pinakita natin, masusundan nila, napakasimple. Hindi komplikado. Sabi nga, dito may equality, di ba? Hindi personality driven. So masusundan at proven na yan, marami nang nagkaroon ng fortune. So the most important elements of the startup includes the CEO pathway. Dito sinasabi ng Big Three, actually, everybody has an opportunity to become CEO. Itong kagandahan dito, security guard ka, wala kang pinag-aralan, sabihin pa natin sidewalk vendor ka, dito ka lang magkakaroon ng chance ng pwede kang maging CEO. In running the system ni IMJ, marami ng proven na yan. So, lahat ng record mo has the right to become CEO. Paano mo gagawin ito? Magiging CEO ka pag itatakbo mo ang system at naintindihan ng team mo correctly ang system. May checklist kayo. Okay? Itong magandang checklist na binibigay ni IMJ. Actually, the road to become a giant CEO. Kung nakita niyo itong shirt ko ngayon, actually, it makes you feel somebody. Kasi alam niyo bang kahit itong ginawa itong shirt na to, talagang may designer pang kinuha dito si IMJ. At napakaganda po ng quality ng Talagang ito kahit diyan sa type talagang I feel somebody pag suot ko ito. So kahit maliit na group namin na talagang hindi pwedeng hindi ako isusot ito kasi ito yung nagbibigay sa akin ng pride. Ito yung nagbibigay sa akin ng ito yung mission natin na i-disseminate sa tao. Dahil kay IMJ, itong damit na to ibig sabihin, nag-iba-ibang kulay yan Nakita niyo dito, di ba? Mayroong mga SMD, green jacket. Ibig sabihin, ganun na karami. Kung ako ngayon, nagka-qualify ako ng 100, yung Grit Gold. Ano ibig sabihin yan? Sa dami, kung 100 families na yon, ibig sabihin, you must be proud. Kasi yun na yung dami ng taong natulungan mo na families, di ba? So ako, it's not about the commission. It's about pag naiisip ko yung pag sinusuot ko itong dikulay na damit, naiisip ko ito yung reward ko sa taong natulungan ko. Okay, so sabi nga pag ito lahat may paraan na di ba, unless proven not daw na hindi talaga siya pwede maging CEO. Pero lahat ng nag-join nagdi-dream, sabi nga ni Sir Ben sa kanya daw 10 daw yung CEO niya sa dream board niya. Ako naman, lahat ng nag-join sa hierarchy ko, ang pangarap ko maging CEO sila lahat. Kasi yung sinasabi ni IMJ, everybody must have an opportunity to become a CEO. Di ba? So, ito yung step 5. I hope you learn something. Sundin lang natin ang system ni IMJ. Sabi ko nga, proven ko to. Itong last quarter of the year, unconsciously, hindi alam ng
mga leaders ko, pero ito yung guidance ko talaga. Sinunod ko yan by heart. Talagang hindi man nila alam, pero yung monitor, yung follow-up, asan ito? Bakit wala pang template? Asan itong ano? Tawagan mo si ganito. Naging conscious sila kahit hindi ko na alam. Actually, ang bumabalik na lang sa amin yung for encoding na templates. Yun yung sabihin, yung recruiting mentality na duplicate nila, yung speed na duplicate nila. So nakakatuwa. Ito yung sekreto ko. Yung running the system talaga, yun lang. So I wish you a lot of wealth and I wish you to create a fortune so that you can be charitable and help a lot of people. Yun naman ang purpose natin actually dito. Yung running the system, napakaganda niyan. Kasi yun ang objective natin dito. Give the fortune to other people as it will give you also a fortune to yourself. Sabi nga, i-bless natin sa baba. Eventually, nung nag-promote kami ng napakaraming MD, nag-promote kami ng napakaraming SMD, anong nangyari sa akin? CEO. Ako na nga yung last actually na nasabi ko, parang nalaglag ako. Pero anong ginawa ng team type ko, hindi sila pumayag. In less than 30 minutes o 15 minutes, sinabi nila, ilan ang kulang mo, coach? In less than 15 minutes, binigay nila sa akin yun. Coach, itakbo mo na yung CEO mo. So ganun kaganda yung sistema kasi nasundan namin yung speed and retention, kaya inabot ko yung CEO. Ngayon, nangangarap silang EMD, nangangarap silang CEO din, dalawa dyan. So eventually, hindi sa ayaw at sa gusto ko, sabi nga nila Mantes, magiging EBC ka talaga dyan pag nag-run sila ng ano. Itong kagandahan, we bless below and it blesses us on the top. Okay? Meron akong isang huling slides. Sabi nga ni Bruce Lee, is knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Yun yung running the system. Fast start, speed and retention. Eventually, kung ano yung nangyari siguro sa promotions namin sa team ko, ma-achieve nyo rin yun, yung speed and retention. Thank you po and God bless. Good evening po sa lahat. Ayan, syempre bigyan naman natin ng ating umaapaw, di ba, na virtual clap and virtual heart and virtual hug, di ba? Kung pwede din ang ating speaker for this evening, ang ating CEO and our next EBC and SEBC, i-claim na natin yan, di ba? Kasi kapag ka talaga yung discussion ni Sir Peter, di ba, kapag ka niran mo yung system, di ba? Yung basta niran mo yung system, yung business mo will run for itself at sila yung mag-aangat sa'yo. Hindi ka na mag-worry. Hindi mo hinahabol yung sarili mong pag-angat kasi ang system na mismo ang mag-aangat sa'yo. At yan yung ginagawa ngayon ni EMD Peter, di ba, sa kanyang taif. Bakit ba ibinigay ko tong ano? Ibinigay, alam niyo po, kapag ka nag-a-assign ako ng ating mga CEO at saka EMDs na mga topic para sa mga special training, tinitignan ko muna yung strength nila or kung nasaan sila ngayon. Eh di ba, talagang hataw si Sir Peter doon sa ating running the system kasi bakit? Napatunayan niya, di ba, in December alone, he was able to produce 41 MDs and 8 SMDs. So anong ibig sabihin nun? Na ginagawa niya, na niraran niya yung system nang hindi niya alam. Di ba? Hindi, sabi nga niya kanina, di ba, hindi naman siya magaling mag-webinar. Ang galing niya is one-on-one. Pero kahit ano pa yung ginagawa mo without you knowing, kaya nakapag-produce ng 41 MDs si Sir Peter at nakapag-produce ng 8 SMDs kasi niran niya ang system. Pero kung umount si Sir Peter dun sa system, hindi siguro magiging CEO si Tito, di ba? Pero dahil nga doon, di ba, imagine, 1 buwan lang po yan ginawa. O sige, sabihin na natin 1 buwan at 7 araw kasi may extension hanggang January 7 eh. Pero patuloy pa rin nga yung ginagawa and patuloy pa rin. Imagine yung kanilang duplication talaga, di ba, every exchange leg. He wanted to make sure that that exchange leg is going to be SMD. So yun yung running the system. Yun yung talagang tinatawag natin na later on, yung pinaka-final natin, di ba, yung WCS is duplication naman, Tito Peter, di ba? Yes. Yung ating, bakit ko naman yan binigay kay Jack? Kasi generally si Jack is already duplicated as a CEO in the person of Tito Marvin as the CEO. Bakit ko ibinigay yung follow-up kay Sir Ben? Kasi dati si Sir Ben, weakness niya yung follow-up. Pero ngayon, for the past week, nakikita ko yung follow-up ni Sir Ben ay
ano niya na tawag dito, nagiging successful siya. So ibig sabihin na ma-master niya ngayon yung follow-up, di ba? Kaya kanina kada question ay nasasagot ni Tito Ben kung paano ba yung mga rejection gagawin, paano ba yung follow-up na yan. And with that, of course, syempre, very grateful po yung B1 community, the courage to conquer kung saan nanggaling si Tito Peter, and of course, the Fortress itself. Syempre, hindi rin magiging successful si Tito Peter kung wala yung mga support ng kanyang pamilya, di ba? Nandyan si Tita Lala, na kahit nasa Pilipinas, kahit madaling araw, nagko-congratulate ng sangkatutak na MDs. Ayan. And then, syempre, nandyan si Errol. Nung isang araw, anong oras na yung bata na yan na nag-online pa para lang makapag-report sa Team Fortress. Sabi nga dito sa IMG, magiging very successful lang talaga po tayo kapag kakasama ang pamilya natin sa ating sa ating krusada dito sa IMG. And nakita niyo yung one of the characteristic ni SMB Peter, 'di ba? Nung sinabi ni Errol, 'di ba? Innate sa father niya ang pagtulong. At dahil yun yung yun yung forte ni Tito Peter, ang pagtulong, kaya when you help, automatic yung system mo will eventually grow, di ba? Pero umpasa, di ba, sabi ni Tito Peter, gusto ko lang naman maging investor eh. Di ba? Gusto ko lang naman kumuha kami ng healthcare, kaya medyo pa nga natulog siya ng sandali, di ba? Kailan lang naman yan umarangkada. Pero nung umarangkada siya, hindi naman na namin siya napigilan, di ba? Ayun lang, syempre, ay pasalamat po ako dahil alam ko naman na hindi yan forte ni Tito Peter yung mag-conduct ng seminar sa maramihan. Pero yun, kahit pa paano po, lagi talaga siya sa akin nag-yes kahit minsan, Tita Tess, baka pwedeng hindi. Please, di ba? Kasi bakit po? Because we already see in you the potential. Nandun na kasi yun innate na. Kailangan na lang ilabas at para ma-develop. At sabi ko nga, di ba, hindi mo na kasi mai-stop yung iyong pagbulusok. Ang problema kapag bumulusok ka at isasalang ka na ni IMG at hindi ka sanay on a bigger crowd, di ba? Magkakaroon ka na minsan ng apprehension, di ba? Katulad niyan, marami tayong CEO na hindi nakakapag-conduct sa leaders call. Anong naging repercussion? One time, pinarusahan yung mga CEO na hindi nagkakandak ng training sa leaders call. Anong ginawa? Hindi sila naka-attend ng dinner's night na palibre ni IMG para ipa-fill sa kanila na hindi lang posisyon or hindi lang duplication, ang totality ng ating pagiging IMG. Kailangan din syempre, nandun din yung ating confidence to share. And saan ka mag-share? On a bigger crowd, di ba? Kasi kaya nga dito sa atin sa B1 especially, lahat kayo tinitrain namin isa lang. Kahit na parang, kahit lang sa reporting, kahit lang mag-prayer, kahit lang magpakilala, it doesn't matter kasi kailangan ilabas na kayo dun sa inyong cocoon or ilabas na kayo inside your comfort zone kasi wala tayong ibang pupuntahan kundi pataas, and when we are there, kailangan kayo ni IMG to continuously do the business and to continuously do the mission. Kung lagi tayong mag-e-excuse kay IMG, baka mag-excuse din yung ating kapalaran at mag-excuse din yung ating di ba? Yung ating fortune. Syempre ang target natin fortune, di ba? Ano sabi ni Tito Peter, kailangan fortune because in fortune, this is the way for us to become charitable. Ito yung way na mas lalo nating matulungan ang mga iba. Pag wealth naman, ito yung comfortable ka, meron ka, pero hindi mo kaya na, di ba, na makatulong. Kaya nga yung mga fortune people, di ba? Lahat yan may foundation. Ang lahat ng foundation nila, yung kanilang mga extra income, doon nila nilalagay para itulong sa mga nangangailangan. And with that, syempre, congratulations kay Tito Peter. Kung meron kayong mga katanungan kung paano niya ginawa ang pag-build ng kanyang team, open na po tayo for discussion.